Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-4 sa buwan ng Hunyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mga aktibidad para sa 20th year commemoration ng 1994 earthquake sa Mindoro nakalatag na. Wanted person dahil sa pagpatay sa bayan ng Victoria na huli sa La Union. National Community Drive and Development Program ng DSWD tutugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhang bayan sa probinsya na nagdaang bagyong Yolanda. Sa detalye ng ating mga balita, dumalo kamakailan si City Mayor Arnan Panaligan kasama si City Trade and Industry Officer Ian Piamormio Benter sa World City Summit Mayors Forum 2014. Isang taunang assembly ng City Mayor sa buong mundo na ginanap sa Marina Bay Sands Expo and Convention Center sa Singapore. Isa ang alkalde sa 12 Filipino mayors na dumalo sa naturang aktibidad para sa isang interactive forum na may layo makalikha ng mga pamamaraan para sa ikauunlad ng mga lungsod sa mundo. Tinalakay dito ang iba't ibang global na issue at hamon na kinaharap ng mga lungsod dahil sa urbanisasyon, lumalaking bilang ng kawalan ng trabaho, pampublikong seguridad at pagkasira ng kalikasan, kaalinsabay ang paglikha ng mga posibleng solusyon na sasagot sa mga naturang hamon. Ikinagagalak ng punong lungsod ang mapabilang sa mga naimbitahan sa naturang summit kung saan ibinahagi niya ang pangangailangan ng mga lungsod na mamuhunan sa edukasyon, healthcare, pabahay at infrastruktura upang masiguro ang patuloy at balansing pag-unlad. Hindi aniya matatawaran ang mga natutunan niyang iba't ibang government practices pagdating sa good governance na maaaring ipatupad sa lungsod ng Calapan. Ang WCSMF ang isa sa pinakamalaki at pinakaimportanteng pagtitipon ng mga world city leaders. At ngayong taon, nakaangkla ito sa temang Livable and Sustainable Cities, Common Challenges, Shared Solutions. Sa ibang balita, dakong alas 7:30 ng gabi nang nahuli ng Nauhan MPS sa panguna ni Police Senior Inspector Roden Suarez, Pulache, at Regional Intel Unit PRO-4B sa panguna ni Police Chief Inspector Teddy Erung sa Barangay Santa Maria, ang nasabing bayan, ang isang wanted person sa Alaminos, Pangasinan dahil sa kasong murder. Kinalala ito na si Renato Mendoza Ramos, 42 taong gulang at residente ng naturang lugar. Kasalukuyan namang nasa pangalaga ng Nauhan MPS ang suspect habang inihahanda ang legal na dokumento at proseso sa paglilipat nito sa Alaminos. Sa kaugnay na balita, nasa kote rin sa Barangay San Luis, Pugo, La Union ang pinagsanib na puwersa ng Victoria MPS at Pugo MPS ang isang wanted person na kinilalang si Virgilio Doki Agoho, 53 anyos at residente ng bayan ng Nauhan dahil naman sa kasong pagpatay sa bayan ng Victoria. Naaresto na sabing suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinagkaloob ni Regional Trial Court Branch 40, Honorable Judge Tomas Laines. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Hapon ay katatlo ng buwang kasalukuyan, isang press conference ang idinao sa Governor Conference Room, Capitol Compound, Barangay Camilmil, sa pangunguna ng mga kawani at kinatawa ng field walks at PDRRMC
kung saan tinalakay ang mga nakalinyang aktibidad para sa pag-aalala sa ika-20 taon ng November 1994 earthquake na tumama sa Mindoro. Binigyan diin ni PHIVOLCS Chief Science Research Specialist Maylene Villegas at PDRRMO Rowena Sanz ang kahalagahan na maipalaganap ang mga tamang impormasyon sa mga mamamayan hinggil sa paghahanda laban sa lindol, lalong higit ang mga daan o mga dapat gawin sakaling maranasan ito. Dahil walang kakayahan na magsabi kung kailan magkakaroon ng lindol, ang kahandaan ng tanging susi upang maiwasan ang matinding pinsala na maaaring idulot na naturang sakuna lalo na kung napakalakas nito. Dire-diretsoan nilang kanilang pagkilos upang maipabot sa mga mamamayan ang mga bagay na dapat nilang malaman sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. November 15, 1994, ganap na alas 3 ng madaling araw nang maramdaman ang magnitude 7.1 na lindol na yumanig sa isla ng Mindoro at nagresulta sa pagkakaroon ng tsunami na 6 na metro ang taas na tumama naman sa mga baybayin ng Calapan, Baco, San Teodoro at Puerto Galera at kabilang sa mga aktibidad na nakalinya para sa pag-aalala sa ika-20 taon ng kaganapang ito ngayong 2014 na yung seminar workshop for LGUs and barangay officials, Earthquake and Tsunami Awareness and Preparedness ngayong Hunyo, roving exhibit sa Hulyo, teacher seminar, essay writing, and poster making contest sa Agosto, Walk the Falls sa Oktubre at ang mismong commemoration program sa Nobyembre. Ang tabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga uri ng earthquake generators, mga active faults at trenches, location ng mga ito, haba at ang intensity maaaring idulot ng paggalaw ng mga ito. Ilan lamang yan sa tinalakay sa unang araw ng seminar workshop for local government units and barangay officials, Earthquake and Tsunami Awareness and Preparedness for Oriental Mindoro, ika-4 ng buwang kasalukuyan. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang 1994 earthquake and tsunami and PHIVOLCS after 20 years, earthquake zones in Oriental Mindoro and their earthquake and tsunami generation potential, at understanding earthquake and tsunami bulletins advisories. Kabilang sa active fault sa Mindoro ang Lubang Fault na may habang 130 kilometers mula sa kanluran ng Lubang Island hanggang Puerto Galera at silangan ng Verde Island at maaaring mag-generate ng hanggang 7.7 magnitude na lindol.
Ang Central Mindoro Fault naman ay may habang 95 kilometers mula sa Puerto Galera hanggang Mansalay at posibleng mano hanggang sa dagat ay maaari namang magdulot ng 7.5 magnitude na lindol. Kasama rin dito ang Aglubang River Fault at Southern Mindoro Fault. Maaari rin nila makaapekto sa Mindoro ang Manila Trench sakaling gumalaw ito at dahil hindi basta ang panganib na maaaring idulot ng lindol, mahalagaan nila na malaman ito ng mga mamamayan. Ayon kay PHIVOLCS Chief Science Research Specialist Maylene Villegas, bahagi ito ng 20th year commemoration ng 1994 Mindoro earthquake at nais-an nilang makita at malaman kung anong plano ang magagawa ng mga lokal na pamahalaan at gaano kahanda ang mga mamamayan sa kanilang pagkilos sakaling may lindol. Part 2 nung gusto nga natin gawin na 20th year commemoration noong 1994 Oriental Mindoro earthquake and tsunami. Multi-stakeholder yung focus for this particular activity. Sa LGUs talaga tayo, MDRMO, ABC, President, basta those who are working dun sa municipal level ng disaster risk reduction natin, dahil ang focus ngayon ay ano na yung plano, ano na yung meron, and how can we ensure na pag nagkaroon ng earthquake and tsunami ay nakahanda talaga or maganda yung response. When we say response, hindi yung rescue, no, but ano yung reaction ng mga tao to ensure, ng officials and mga tao, to ensure na less, if not zero, less casualties, less damages, which means less damages. Ngayon pa lang, everything from infra to whatever kind of structures, kasama sa pagpaplano, hindi lang increasing the awareness, hindi lang pinapalakas yung rescue, but it has to be holistic all the time. Isa rin sa mga dahilan kung bakit kasama ang MDRRMC sa kanilang seminar workshop ay upang matiyak na naipatupad o naipatutupad ng LGU ng tama ang mga batayan sa pagtatayo ng mga earthquake-resistant structures. Ayon naman kay PDRRMO Rowena Sanz, nais ni Governor Alfonso Mali Jr. na maipakita sa mga mamayan ang fault lines, mataniman ng mga puno at maipaalala sa mga tao ang panganib na maaaring idulot nito lalo na sa mga estrukturang itatayo dito. Ito nga isang year-long activity ng Provincial Government of Oriental Mindoro together with PHIVOLCS, kung saan series of activities ito nag-start nung in-launch natin siya noong November 15 last year. So countdown to 2014, this coming November 14 ang 20th year. So bukod dun sa mga media conferences natin, plus itong kagaya ng activity natin yung seminar workshop, kung saan ibinababa natin yung informasyon down to the municipalities and the barangay level para ma-build up yung awareness ng buong probinsya. Hindi tayo mag-concentrate lang dun sa mga hardly hit nung panahon ng 1994. So bukod dito, meron tayong mga school-based activities plus yung community-based activities. Balak natin na lagyan ng markers yung kung saan yung nung time ng 1994, nung mahit tayo ng tsunami, kung saan yung parang ground zero natin, which is in Malaylay, Baco, and in Wawa. So, dyan tayo sa mga areas na yan magko-concentrate. And aside from that, yung gusto ngang mangyari ni Governor na itong mga fault lines sa buong probinsya ay ma-identify natin at makita kung saan talaga yung location. Lalagyan na rin natin. Ang gusto niya mangyari kasi is mataniman ng mga puno para ma-identify na ito yung mga critical areas na supposedly hindi natin nilalagyan ng malalaking structures kasi nga hazard areas yan. Hindi naman para kumbaga maging parang negatibo yung dating, kundi mas mabigyan natin siya ng tamang structure. Kung ang kailangan dyan ay mga punong kahoy, maiwasan na yung malalaking building na posibleng mas malalaking pintala naman yung dalahin just in case magkaroon nga tayo ng earthquake na maaring maka-apekto dito sa mga fault lines. Aniya pa mula sa disaster management ngayon, nakatuon ang mga pagkilos sa disaster risk reduction and management at tinuturuan nila ang mga mamamayan hingga sa mga dapat nilang gawin sakaling magkaroon ng sakuna. As compared before, na yun ngang tema ng disaster management noong 1994 kasi hindi pa tayo natatakop ng RA 10121. So talagang napaka-reactive
kahit sinong local government unit naman that time. Kasi parang ganun ang tema lagi ng pag-address sa mga disasters na nararanasan natin. Kung ano yung dumating, yun yung i-address, yun yung tutugunan. Pero sa ngayon, kasi ito yung esensya na yung transition from disaster management into disaster risk reduction and management ay nagko-concentrate tayo on preparedness efforts, mitigation, at bahagi nga itong ating